ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Ann Ampuan ng Bugor National High School, Division of Cagayan de Oro na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa dalawang hari na palaging nagpapasiklaban kung sino ang mas magaling, mas malakas, mas matalino at mas makapangyarihan sa kanilang dalawa. Ito ay pinamagatang si Haring Agapito at si Okang Ipis. Isinulat ito ni Teacher Vashti B. Higiliena ng Agpangi Elementary School ng Division of Biliran at iginuhit naman ni Teacher Mark Gabriel Francisco. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Noong unang panahon, ang mundo ay pinamumunuan ng dalawang hari na palaging nagpapasiklaban kung sino ang mas magaling, mas malakas, mas matalino at mas makapangyarihan sa kanilang dalawa. Sila ay sina Haring Agapito ng Kanluran at Haring Timeo ng Silangan. Si Haring Agapito ng Kanluran ay napakayabang at maramot sa mga nasasakupan, kaya hindi maganda at masigla ang kanyang kaharian. Marami ang naghihirap, nagugutom at nagkakasakit. Marami ang nagagalit sa sobra niyang kayabangan, kaya minsan malapit na siyang mapatay ng kanyang isang tauhan. Si Haring Timeo naman ng Silangan ay napakabait at mapagbigay sa kanyang mga nasasakupan, kaya sobrang maganda at maligaya ang kanyang kaharian. Mahal na mahal siya ng kanyang mga tauhan at nagtutulungan sila para sa ikakaunlad ng kanilang kaharian. Ang dalawang hari ay may ugaling mapagmataas at hindi marunong makontento sa kanilang naabot. Palagi na lang silang nagpapasikatan sa kanilang mga kakayahan at kapangyarihan. Ang gusto ni Haring Agapito ay makita ng buong mundo na siya ang pinakamagaling at pinakamalakas. At si Haring Timeo ayaw din niyang magpatalo kay Haring Agapito. Nagkaroon sila ng mga paligsahan para makita kung sino ang magaling sa dalawang hari. Ngunit wala silang naitanghal na mas nagkakahigit sapagkat pareho sila ng lakas at kakayahan. Gusto kong makita ng mga tao sa buong mundo na ako ang mas magaling at mas matalino, ani ni Haring Agapito na nagmamayabang. Hahaha! Ganun ba? Mas magaling at mas matalino lang? Ako, gusto kong makita ng buong mundo na ako ang mas magaling, mas matalino, mas malakas at mas makapangyarihan. Pagmamataas ni Haring Timeo. Isang araw, may dumating na matandang lalaki na hindi nila kilala. May dala itong tungkod at may napakahabang balbas. Narinig ko ang inyong problema. Bakit hindi kayo marunong makontento sa mga kakayahan at kapangyarihan ninyo at mamuno na lang ng tahimik? Alam ko ang maraming paligsahan na ang naisagawa, ngunit wala pa rin nanalo sa inyo dahil pareho kayo ng lakas at kakayahan. Bukas ng umaga, magkakaroon tayo ng isang kakaibang paligsahan. Maghanda kayong dalawa ng 3 insekto
at ang mananalo ay tatanghaling dakilang lumikha. Sabi ng matanda. Dali-daling umuwi ang dalawang hari sa kani-kanilang kaharian. Lumikha agad sila ng 3 insekto. Si Haring Agapito ay lumikha ng lumok, bubuyog at ipis. Pinangalanan niya itong Mokong Lamok, Beking Bubuyog, at Okang Ipis. Si Haring Timeo naman ay lumikha ng Tutube, Tipaklong at Langaw. Pinangalanan niya itong Saling Tutube, Apong Tipaklong at Tipong Langaw. Pagkatapos nilang lumikha, ay tinungo nila ang kanilang silid-tulugan upang makapagpahinga. Nananabik na sila para sa kakaibang paligsahan ng matanda at hindi na sila halos makatulog. Pagsikat ng araw, naghanda na ang dalawa. Dala ang kanilang 3 kahon na nilagyan ng kanilang linikha. Libo-libong tao ang nanonood at naghihiyawan sa pagsuporta sa kanilang hari. Dumating na rin ang matandang lalaki, sabay ng malakas na tunog ng mga trumpeta. Tumahimik ang lahat. Ang araw na ito ay araw na magmamarka sa buong mundo kung sino ang mas malakas, mas matalino, mas magaling at mas makapangyarihang hari. Ang paligsahang ito ay labanan ng mga nilikhang insekto at ang mananalo ay tatanghaling dakilang lumikha. Ani ng matanda. Simulan ang unang laban! Unang naglaban ay sina Mokong Lamok na mayabang at si Saling Tutube na kampanteng-kampante. Napali ang mga pakpak ni Mokong Lamok at natalo agad. Ha! Talo agad ako! Hindi ito maaari! Mas malakas at mas magaling pa rin ang aking insekto. Tulalas ni Haring Agapito. Simulan ang pangalawang laban! Pangalawang naglaban ay sina Beking Bubuyog at Apong Tipaklong. Mabilis na lumipad si Beking Bubuyog at lumundag-lundag si Apong Tipaklong. Tinusok ni Beking Bubuyog ang puwit ni Apong Tipaklong at agad nahimatay ito. Tuwang-tuwa si Haring Agapito. Panalo rin ako sa ikalawang laban. Natalo rin kita, Timeo. Sisiguraduhin kong sa huling laban, ako ang mananalo. Mayabang na sabi ni Haring Agapito. Tiningnan at kinitian na lang ni Haring Timeo si Haring Agapito. Tingnan na lang natin sa huling laban. Kalma niyang sabi. Simulan ang pangatlo at huling laban! Binuksan na ng dalawang hari ang pangatlo nilang kahon. Lumabas na at lumilipad-lipad na si Tipong Langaw habang si Okang Ipis ay hindi pa lumabas. Lumipas na ang ilang minuto at hindi pa rin lumabas si Ipis. Galit na galit si Haring Agapito at sinigawan si Okang Ipis. Lumabas ka na riyan! Huwag mo akong ipaya! Alam kong mas malakas ka tulad ko kaysa Langaw na yan! Alam kong mas malaki ako at mas malakas kaysa kay Langaw, ngunit takot ako sa liwanag, mahal na hari. Sana mapatawad po ninyo ako. Pagmamakaawa ni Okang Ipis. Lalong nagalit si Haring Agapito.
Isa kang duwag! Pinahiya mo ako, Okang Ipis! Simula ngayon, ikaw na ang magiging tagalinis ng lahat ng dumi sa paligid. Aapak-apakan ka ng sinumang tao na makakakita sa'yo. Ang nanalo sa huling laban ay si Tipong Langaw! Tuwang-tuwa si Haring Timeo at ang kanyang mga tao habang galit na galit at nanghihinayang si Haring Agapito. Tumayo ang matandang lalaki sa gitna ng tanghalan at nagsalita. Tapos na ang laban at ang dakilang lumikha ay si Haring Timeo. Siya ang malakas, matalino, magaling at makapangyarihan sa buong mundo. Masayang umuwi si Haring Timeo pagkatapos ng laban at nagdiwang ang kanyang buong kaharian. Si Haring Agapito naman ay umuwing luhaan at bigo. Ngunit sa kalaunan ay natanggap rin niya ang kanyang pagkatalo. Mula noon, takot na si Okang Ipis na makita ng mga tao at nagtatago na siya lagi sa mga sulok. At dito nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.